Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasal. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami Healing galing. Healing galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing galing. Healing galing. Healing galing. Be kind to your body, kapatid. Healing galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Healing galing! Healing galing. Healing galing! Happy healing morning mga kapatid. Naku, gising na ba? Nanggigising na naman po ang pang-Sabadong edisyon ng Healing Galing. At sana ay gising na lalo na yung may mga aasikasuhin ngayong araw na ito ng Sabado, September 26. Naku, may countdown tayo, Direk Joey. 90 days na lang po. Pasko na. Nararamdaman niyo ba? Marami na pong nakakamiss sa Pasko dahil sa dami ng mga hindi magandang kaganapan, no? Pagkagulat at pagkatuliro sa panahong ito ng pandemya. Kaya sinasabi ni Santa Claus, hindi daw mawawala ang Pasko. Kaya lalo na sa mga bata. Bueno, muli tatalangin tayo sa mga bagay na mahirap sa ating kagustugan. Sana sa pagdating na Kapaskuhan ay wala tayong karamdaman at sana wala na ang COVID-19 virus na yan. Ano po? Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edin Calvario, at kaagapay ko ang ating Healing Galing team sa pangunguna ng ating Signal Technical Director, si Direk Joey Perez. At syempre, sa Radyo 5 kung saan tayo sabayang napapakinggan, no? Sa 92.3 News FM, ang ating mga Radyo 5 engineers. Nandiyan po si Engineer Rome Ortigas and Engineer Aaron Tolentino. Ang ating news producer, present, si Miss Margie Bentulan. Ang ating program assistant today, solo flight, si Ate Nia Bugarin. Ang ating jargon operator, si Ate Cathy Fuliente. At naku, kumpleto rin ang Signal TOC team natin. Nandyan si Kuya Mark Glenn Estrera, Kuya Norvin Santor, Kuya Dwight Regalado, Kuya Justin Reyes, Kuya Mark Bongat, at Kuya John Paul Dagdagan. At ang aking production team at home, pinubuo ni Kuya Edren Calvario at Ate Jessica Lopez, minus Chef Nestor Tan. At kami po ay isa sa inyong panunood at pakikinig hanggang ikawalo ngayong umaga. And syempre, bago po ang ating tampok na healing halaman, no? Ang tabayanan nyo, kilala nyo po ba ang katanda? Yan. Hindi po ako yon. Ang halamang katanda, no? Ang aking mga dabber cats na mga thunders, hindi rin kami yan. Pero alamin po natin ang kanyang taglay na healing powers, ang katanda mamaya. Tinatawag po ito sa Ingles na sickle pod, no? Pag-aralan natin at tuklasin ang kanyang taglay na healing powers. Samantala, dumako muna tayo sa ating pangbuena mano, ang ating healing thought
for the week. Nakapagpapalinaw ng isipan, nakapagpapagaang ng damdamin. Healing thought. Sinasabi po sa ating healing thought, mga kapatid, things change and friends leave. Life does not stop for anybody. Ang mga bagay ay nagbabago po at namamaalam ang mga kaibigan. Hindi tumitigil ang buhay para sa kanino man. Anuman ang mangyari, ang buhay po ay tuloy-tuloy lamang. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Kapag nabago ang buhay, nabibigyan ka ng oportunidad para sa iyong pagsulong. Kapag may nawalay sa iyong kaibigan, nakakapagdalamhati po. Pero ito ay kasama sa mga bagay na dapat nating harapin sa buhay. Kahit pa ang pamamaalam ng isang tao na malapit sa iyo o malapit sa iyo ay hindi maaaring makapigil sa pag-ikot ng mundo. Ito po ay bahagi ng mga hamon natin sa buhay. Mararanasan natin na masaktan, gayon din ng makaranas ng kalungkutan. Sa mga ganito pong pagkakataon naman, lumalabas ang ating totoong kulay na tayo ay may kakayahang lagpasan ang anumang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Yan. Yan po ang ating healing thought for the week. Things change and friends leave. Life does not stop for anybody. Sana po ay maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan. At ngayon, dumako na tayo sa ating tampok na healing halaman. Kilala mo ba kung anong plantang may special powers? Healing halaman. Ang katanda-baw o sickle pod. Baka kilala niyo po ang katanda sa ibang tawag, no? Katulad sa Ilocos, tinatawag nila itong andadasi o andadasi nga dadakal. Ayan, malaki, dadakal. Balatong aso ang tawag ng iba, baho-baho ang tawag ng iba, or halu-halu o halu-halu, no? Katandang aso, Tagalog po yun. At saka monggo-monggohan at saka balatong. Yan ang tawag sa Katagalugan. Sa English, ayan. Ito po pala yung tinatawag nila sa English na bukod sa sickle pod, ay coffee pod, fedil cassia or fetil cassia, ringworm plant, ano yun, buning halaman, ringworm plant stinking cassia, ang tawag ng iba, or tora, or wild senna. No? Sickle pod naman ang tawag natin para magkaisa tayo ngayong umaga sa pagtalakay ng kanyang healing powers. At katanda naman, no? Katanda ang ating tawag kung sa Tagalog. Okay, magkaisa tayo dyan. Ito po ay itinuturing na damo lamang no? Parang may bigla ang tumutubo na lang na ganyan po, no, ang halaman. At ito po ay parang pangkaraniwang weed o pangkaraniwang damo na makikita mo na lang sa iyong garden ay tumutubo, no? Dito po sa buong bansa ay may makikita tayong ganitong halaman. At sa mga tropical countries ay karaniwan na pong tumutubo ito, no, sa mga bansang katulad natin. At medyo may tamis ang bunga nito, no? At may bahagyang pampapresko o slightly cooling ang effect sa system pag kinonsume ang bunga ng medyo may tamis na halamang ito o parang naging mumunting halaman o puno, munting puno. Ayan. Alam niyo po ba na ito ay nagtataglay ng diuretic properties o pampawiwi, no? Pampawiwi na pampapupo pa, laxative. O yan, tingnan niyo po sa inyong paligid kung may halaman kayong ganyan, sa mga constipated, sa mga hindi mapawiwi, no? O baka naman kaya hindi makawiwi, hindi naman umiinom ng tubig, no? May purgative properties din po ang ating halamang katanda,
no? At sa Ayurveda, sa gamutang paraan sa India, ay ginagamit po nila karaniwan na ang healing powers na taglay ng katanda. At sa natural na paraan ng paggagamutan ay ginagamit po ang mga buto, ang mga dahon, pati ang ugat ng ating tampok na hiling halaman. At karaniwan na pong kinukolekta ang mga bahaging ito ng Agosto, buwan ng Agosto hanggang Oktubre, no? Kung kailan ay papahinog na yung kanyang mga buto. Ito po ay pinatutuyo sa araw, ayan, sa sun-dry, no? At ito po ay para ma-preserve at mapakinabangan sa panahon ng pangangailangan ng pasyente. Alright, now, alam niyo po ba na nakakain parang ordinaryong gulay, no, ang ating tampok na hiling halaman, at yung mga sanay magluto nito, yung dahon po ay isinasangkap sa sabaw. Yan, sa mga sinabawan, no? Kino-consider siyang edible wild vegetable. Yan, yung bang mga hindi na itinatanim at kusang nakikita na lang natin na tumutubo. At sa Mexico, sa bansang Mexico, ang ating pong hiling halaman ay ibinubusa yung buto, roasted seeds ang gamit nila sa buto ng katanda, no, bilang coffee substitute o saan ka. Kung kayo po ay walang budget pambili ng kape pero may bisyo na magkape, o di ayan, iro-roast lamang, pinatutuyo po, no, tapos isasangag, binubusa at pinipreserve. Ay pag nabusa na, pwede na siyang gawing pulbos, no? Mabilis na pong ma-powderize, okay? So, coffee substitute. Bukod dyan, ang ating pong hiling halaman ay maaaring pakuluan bilang pampurga. Ayan, pantanggal po ng bulati, lalo na sa mga bata, no? Pero sa adult din po, tumatalab ang kanyang purgative properties, ayan, or vermifuge properties ang tawag dyan, no? Sa buto nang gagaling po yun. Ngayon, pwede rin pong pakuluan naman, no? Hindi naman gagawing kape. Ang buto pa rin po ng halamang katanda, no? Doon sa kanyang bunga, sa kanyang bulaklak, no? Maaaring pakuluan at sinasabi pong nakakatulong para sa mga pasyente na may hepatitis condition, yung mga may problema sa atay, no? At lalo na kung nakakaranas ng edema o pamamanas dahil po sa liver problem. Okay. Hypertension, ayan, yung mga may high blood, pwede pong gawing parang tsaa, no? Para sa mga hypertensive. Yung nakakaranas po ng mataas na lagnat, tapos nagkokos yung lagnat na yon dahil tumaas, nagkokos ng night blindness, parang walang makita, no? Hindi nakakakita kapag gabi, kasabay po ng lagnat na mataas, ay pinaiinom ang pinakuluan na mga buto, no? Parang tsaa, galing po sa halamang katanda. Yan. Kung ang baby po ay kinukumbulsyon, inihahalo sa iniinom na gatas ang pinakuluan na buto ng halamang katanda, no? At nakakatulong para sa baby na nagkukumbulsyon. Kung halimbawa naman po hindi ilalaga, no, ang mga dahon po ng halamang katanda, no, kung ito ay ibababad sa mainit na tubig, okay, lilinisan muna ang dahon, yan, at lalagay sa tasa o sa baso, tapos bubuhusan ng mainit na tubig, yan, hanggang kumulay po ito, parang mag-create po ng kulay tsaa, no? Habang siya ay nakababad sa mainit na tubig. Ang tawag po doon ay infusion, no? Ayan, sa ganoong paraan po, parang laxative ang effect sa mga pasyenteng di madumi o yung mga constipated. Pwede po magtsatsaa kayo ng binabad na dahong sariwa, no? Galing sa halamang katanda. Yan. Itutuloy ko po mga kapatid ang ilang pantaglay na healing powers ng ating tampok na healing halaman, ang katanda o sickle pod, makalipas lamang ang ating mga paalala.
Ang oras, 6:15. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Napakarami na pong paalala ng otoridad sa pangunguna ng Department of Health o DOH upang maiwasan at malaman natin kung paano nga ba ang gagawin kapag nagkaroon ng COVID-19. Ngunit hindi pa rin po lahat ay nakakasunod sa mga paalalang ito. Kaya naman naglunsad ang DOH ng kampanyang Bida Solusyon sa COVID-19. B para sa bawal walang mask. I para sa isanitize ang mga kamay, D para sa dumistansya ng 1 metro, at A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa unang bahagi ng Hiling Galing Sabado. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At balikan natin ang tagline na Healing Powers ng ating tampok na hiling halaman, ang katanda o sickle pod. Bukod sa mga nabanggit ko na po, ang mga buto ng ating hiling halaman ay maaari pong itapal. No? Didikdikin lamang po ito. Ayan. Maganda sa buto ay napatuyo na tapos ipapowderize, no, para maging pangtapal po ito sa mga sakit sa balat. Pwede rin pong isama yung dahon. Sariwang dahon, didikdikin matapos nalinisan, tapos pwede pong ipangtapal. Yun namang buto, mangangailangan po ng langis na kasama yan. No? Pwedeng coconut oil natin, syempre. Yung malinis, yung hindi pa nagamit na coconut oil, yun ang ilalagay muna dun sa scabies o sa galis aso, sa psoriasis o psoriasis, sa ringworm o buni, no, pati na sa eczema. Kung dinikdik na pinulbos na buto ng halamang katanda ang inyo pong gagamitin, lalagyan muna ng oil, no? Sariwang coconut oil natin, pwede yung mga bahagi na affected. Tapos at saka nyo po ibubudbud yung buto na dinikdik, pinulbos na. Okay? Pinatuyong buto na pinulbos. Yan. At kung dahon naman, sariwang dahon, matapos hugasan, dikdikin hanggang para maging paste ang mga dahon ng halamang katanda at saka po itatapal sa affected area. Okay. Now, saan na naman po, sa ringworm, meron pang isang ipinapayo, no? Bukod doon sa pulbos ng buto o dahon, pwede rin po at mas matibay daw po kung ringworm ang pag-uusapan o buni ay dinikdik na ugat, no? Yung dinikdik na malinis sa ugat, okay? Pwedeng sariwang ugat o pinatuyong ugat, pero yung pinatuyo mahirap dikdikin, ano po? Yung sariwa, mas maganda hanggang maging paste, tapos kumakatas na po yun. Pwedeng yun ang ilalagay doon sa may buni na bahagi ng balat, no? O ringworm. Okay. Sa mga bata po ay nagagamit, no? Ang pinakuluan ng mga malinis na dahon galing sa halamang katanda kung ang baby po ay nilalagnat dahil sa pagngingipin, di ba? Ano natin masasabing ang lagnat, no? Ang lagnat ng baby natin ay dahil sa pagngingipin. Makikita po ninyo na namamaga yung gums, no? Parang namumula tapos ay namamaga. Palatandaan na magngingipin na po siya, no? Okay. Kaya sinasamahan ng pinakuluang dahon ng katanda ang dinedede ni baby. Ayan, para yung kanyang diuretic properties ay mapawiwi si baby, no?
at bumaba yung temperatura, yung lagnat ay mawala. Okay? Ang iba naman po, kung may mga sugat, no, na para lalo na sa mga diabetiko na nagtatagal ang sugat bago gumaling, tapos yung ibang sugat nagkakaamoy, no, ang ginagamit po ay ang mga dahon. Ang sariwang dahon ng katanda o sickle pod at isinasama po ang ang castor oil. Yan, dinidikdik ang mga dahon. Parang ganito muna ang ganito pala, naalala ko na. Ang mga dahon po, parang ipiprito sa castor oil. Yung coconut oil natin, pwede na rin po yun eh. At yun po ay dinidikdik afterwards para mas maging paste at saka po itinatapal doon sa sa sugat na matagal na at ayaw gumaling. Yan, no? Sa Africa po at sa India, sa kanilang traditional medicine, gamit ang ating tampok na hiling halaman, no? Palagi po nilang parang ganun ang application pagka sugat ang pag-uusapan, no? Pero nagfe-ferment din po, nag-i-imbak or parang ginagawa nilang ang fermentation natin sa mga dahon, sa mga gulay ay parang atsara, di ba? Yan, ginagamit din po nila ang ating dahon ng katanda, no? Tapos hinahalo nila sa kanilang pagkain. Yung iba naman nilalagay sa sa gin. Yung mga nag-golf, hindi yung golfing. Yan. Nihahalo sa local gin, sana hindi nakakabulag yun, at ipinaiinom, alam niyo po ang purpose, pampurga sa mga thunders. Ayan, isinasama nila sa local gin kung ano man yung ginagawa nilang parang alak, no? Okay. At yung mga nasa India sa kanilang Ayurvedic medicine, ang buto, ang mga dahon ng katanda ay ginagamit pong sangkap, no, kapag ang pasyente po ay nakakaranas ng pag-ubo o yung mga may leprosy sa affected area, nilalagay hindi lang o bukod sa ringworm, sa mga psoriasis, scabies, no, sa leprosy po, mga nagsusugat at nauubos na bahagi ng katawan ng pasyente, no? Sa kabag, yan gamit din nila sa India, yung madalas na pagpa-utot ay lalong na-expel yung mga hangin kapag parang ginagawang tsaa. Sa dyspepsia, sa bronchitis, kasama po, no? Sa larangan ng paggagamutan sa India. Ganun din sa rayuma, sa gout, ang dami nilang pinagagamitan. Sa Indochina naman, yung pinaka-pods ng ating halamang katanda o sickle pod ay ginagamit po nila para sa dysenteria o yung malubhang pag-ALBM, no? Ginagamit din po nila para sa pampatak ng mata. Basta malinis, dinidikdik po ang dahon, nilalagay sa malinis na tela at saka pinipiga nila sa mata. Yan, no? At may iba pa pong gamit ang halamang katanda. Pwede po itong maging organic pesticide, yan, no? Na hindi nakakasira sa halaman at sa environment. Sa India, ginagawa po nila yan. At saka bilang natural pesticide na hindi harmful, no? Pangkulay din po, no, sa India, ang mga buto ng halamang katanda ay ginagamit po na parang paggawa ng kulay ng tela na indigo ang effect, parang blue, no? Bluish ang effect niyan. At kung kayo po ay gumagamit ng gel na air freshener, ginagamit po, isinasama ang sangkap, no? Kasali sa sangkap ng paggawa ng gel ng ilang mga air fresheners na natural ang pinanggagalingan ay may sangkap po na katanda or sickle pod, no? Maaring nanggagaling sa bulaklak nito. Kaya may dagdag na amoy. Yan. So yan po ang ating tampok na hiling halaman, ang katanda o ang sickle pod. Sana po ay makinabang kayo sa ating hiling halaman. At ayan, isusunod naman natin ang marami na pong pumapasok na mga hiling katanungan
katanungan, mga katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan, which we call the Healing Galing Way. Itong mga katanungan po mula sa ating email sa questions@healinggaling.ph, sa ating Facebook, sa Healing Galing Official, at syempre ang mga mensahe mula po sa fan page ng Radyo 5, 92.3 News FM. Kanina pa po pumapasok. At ang ating pong hotline, ang direct Healing Galing text hotline po ay kanina pa bukas at marami na rin mga healing katanungan ang pumapasok, no? Sa 0921-445-0355. Yan po ang ating hotline dito sa Healing Galing at bukas itong hotline na ito araw-araw, no? At lalo na kapag tayo nagpo-programa po dito sa ating paboritong himpilan, Sabado at Linggo, di ba? Kaya nakabukas 24 hours a day, 365 days a year kahit wala tayo dito sa ating programa ng weekdays, no? So text lamang po sa 0921-445-0355. At patuloy na nakabukas ang ating website at www.healinggaling.ph. Ayan. At ang mga gusto niyo pong malaman sa Healing Galing ay nandyan, no? Ang mga outlets na pinakamalapit sa inyong lugar, pag inopen niyo po ang www.healinggaling.ph, i-click niyo po ang outlets para sa pagtuklas kung nasaan, no, ang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar para sa regular free consultations natin. At ang ating online store sa website, nandyan din po, i-click niyo naman ang online store. Pero meron din po tayong additional na online shop, no? Ang Healing Galing online Facebook shop naman. Yung sa website nauna at ngayon po, para makaiwas na tayo sa mga pekeng galing at mga cheating oil, ay nandito na po ang mga original na Healing Galing products sa standard retail price. Walang overprice, walang no meet up. Ito po ay mga makakausap nyo ang ating mga naturopathic practitioners, sila Kuya Gadi at Ate Tin Serer de la Cruz, no? Sa regular free consultations, okay? Online free consultations. I-search nyo lamang po ang Healing Galing Shop on Facebook. Ayan. At pag nakita nyo po, nandun po ako. Kasama ko ang nasa bilog na muka ni Ate Tin Serer de la Cruz, ang ating trusted naturopathic practitioner para sa pag-handle ng ating Healing Galing online, po ito, Facebook shop. Okay? Karagdagan po yan dun sa online shop natin sa website sa www.healinggaling.ph. Ayan. Sa mga naiinip naman sa pag-text back sa kanilang paggamit ng hotline ng Healing Galing sa main office, yung 0921-445-0355. Marami po kasing mga text messages yan, lalo na kapag tayo ay nagpo-programa, no? Kaya meron po tayong devoted to hotlines na pwede niyong gamitin na tatawag kayo during office hours naman po, alas 9 ng umaga hanggang 4:30 in the afternoon sa main office ng Healing Galing. May mga nakatalagang 2 naturopathic practitioners na sasagot po sa inyong mga katanungan ng diretso. Ito po yung may sasagot. Sa text hotline, wala pong sasagot kasi texting lang tayo doon, di ba? Okay. Para sa pagtawag, during office hours lamang po, ha? 0961-751-6123. At yung isa pa ay 0929-118-6882. Again, yung una, 0961-751-6123. At yung isa pa ay 0929-118-6882. Ayan. So may texting, may calling, no? At para lalo po makapagsilbi, lalo na ngayong panahon ng pandemic, no? Ang Healing Galing sa mga outlets natin nationwide. Okay, sisimulan ko ang pagsagot sa ating mga tinatanggap na mga healing katanungan. Makalipas lamang po muli ang ating mga paalala.
Ang oras, 6:30. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Hindi lingid sa ating kaalaman na araw-araw ay nadadagdagan ang kaso ng mga naaapektuhan ng COVID-19. Dahil dito, lumalaki rin ang pangangailangan natin sa mga healthcare workers na magbibigay kalinga sa ating mga kababayang may COVID-19. Kaya naman, kaisa ng kagawaran ng kalusugan, amin pong inaanunsyo na mayroong emergency hiring para sa mga healthcare workers sa mga piling health facility. Kalakip nito ay mga kompensasyon at benepisyo na matatanggap nila habang naghahatid serbisyo. Para sa detalyadong impormasyon, bisitahin ang bit.ly/HRHHiringFAQs. Mag-email sa hcwhiring@doh.gov.ph o tumawag sa 7266-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Alright, may happy kapatid message pala tayo galing kay Editha Paunon. Happy healing morning, Editha. Sabi niya, good morning, Dr. E. 40 days lang gamit Calcutab, tunaw ang cyst ko sa 2 kidneys. Healing food, B1, B6, B12, serpentina. Dami niyang ginamit. Galing agad. Antipolo outlet po. Si Ma'am Nora Palangka. Ayun, pasyente ni Ate Nora Palangka. Salamat po sa inyong dalawa, sabi ni Editha Pauno. Naku, maraming salamat din sa iyo, Editha, sa iyong tiwala sa hiling-galing gamutan. Ha? Thank you very much. Ngayon, dumako na po tayo sa ating hiling katanungan. Hiling katanungan sa Hiling Galing sa Radyo 5. Alright, nandito na po ang ating mga katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan, which we call the Healing Galing Way. Ayan. Pero may reaction si Jari Gapeg Garos. Sabi niya, patungkol sa ating tampok na hiling halaman, ang katanda. Sabi niya, tama po yan. Subok ko na po yan. May ringworm ako. Nagkabuni siya dati. May ringworm ako dati sa binte. Dahon lang, ginamit ko. Gumagaling siya. Ang tawag namin yan, palot chena. Ayun. Okay. Iba pala ang tawag nila doon. Abay, taga saan ka ba? Ayan. Salamat ha, Jari. Ito, si Jocelyn Duran. Nagtatanong siya, ano po pwede pakain, ano ba to? Kasi ang sabi mo, Jocelyn, ano po pwede plain sa hindi madumi? May edad na po siya. Ayan. Pwedeng pakain ba sa kanya? O pwedeng gamot? Okay, narinig niyo po kanina yung isa sa mga katangian ng halamang katanda ay meron siyang laxative properties, di ba? O ayan, pwede mo iluto, may sabaw. Yung mga dahong sariwa, yung malalambot pa sa katanda. Sabi mo kasi may edad na po siya o pang matanda nga.
ang ating tampok na healing halaman, di ba? Pero gawin din nating holistic, no? Ang approach sa paggagamutan, Jocelyn. Di ganun ang tatak ng healing galing pag naggamutan tayo. Tignan natin ang mga bagay na dapat na ayusin pa. Kasi karaniwan, ang mga katanders ko ay kulang sa hydration, kaya mabilis na nangungulubot, no? Kaya kahit nagpapabotox kukulubot na naman, di ba? Kasi yung tubig, yung fluid, ini-inject, okay? Tayo naman, hindi po tubig yun, iba yung ini-inject nila na collagen, di ba? Tayo naman, sa naturopathy, the healing galing way, painumin, no? Painumin ng madalas tayong mga tanders. Mula bata hanggang mga matanda, kailangan po natin ng proper hydration kasi dapat 80% at least tubig tayo, 70 to 80%, no, ang ating katawan. Kung kulang sa tubig, di mahihirapan din na magpupo, 'di ba? Okay, sa mga nanonood sa 1PH, no, dito po sa ating Signal TV, pinapakita ko po ang aking mamam ngayon. Warm po ang laman nito. Sa mga thunders katulad ng pasyente ng lola o lolo ba ni Jocelyn, no? Para mabilis uminom ng tubig kasi po ang molecules ng tubig, ang kanyang clustering ay masyadong dikit-dikit tapos malalaki pa ang molecules, no? Ang ginagawa po natin, nilalagay natin sa botelya ang tubig para mabilis mainom. Lalagyan niyo po ng space, no? Kasi aalugin natin okay? So aalugin 1 to 20 count sa isang kamay, aalugin yung tubig, sarado po yung takip para hindi matapon. Tapos another 20 counts sa kabilang kamay para pantay naman ang muscles natin. Sa ganung paraan po ay nagiging mas pino, no? Nadudurog natin at napapaliit ang molecules ng tubig at napaghihiwa-hiwalay sa kanilang clustering. Okay? Pag pinainom nyo po sa pasyente na constipated, mas marami po siyang maiinom. In one sitting, kaya niya pong inumin ng 500 ml. Yun po ay 2 glasses ng tubig. Pero kung hindi kayang in one sitting, every hour, maka 2 glasses siya, no? Tubig pa lang, nahahydrate na, mas madalas na at magiging regular ang pagpupo, diba? Pero sa karanasan ko po, lahat ng mga inaalog na tubig, mga shaken water, kahit po 500 ml yan, in one sitting, kayang inumin ng pasyente. So may paraan tayo ng pagpapainom para ma-hydrate, no? Kasi karaniwan na ang mga thunders, sasabihin, naku, ang hirap lunukin, nabubulunan ako, sasabihin ng lolo o lola, di ba? So alugin po ang tubig, isang paraan yon, lalo na kung medyo warm, no? Makikita niyo po pati yung texture ng balat, medyo mababawasan ang pagka-dry ng skin, ang pagkakulubot, ganun po yun, no? Tapos, pakakainin pa ang mga nakatatanda na constipated ng puro masabaw na pagkain para may tubig na naman, may sabaw na naman. Tapos, sasabayan ng mga gulay, ayan. Idagdag pa ang mga gulay. Bukod sa fiber, yung mga matubig na gulay ay malaking tulong din, no? Nandyan ang sayote, ang labanos, di ba? Bukod dun sa iba pang gulay na mayaman naman sa fiber. Okay, so meron nang pumapasok sa system, may fiber pa. Ang pangatlo ay ang pagkilos-kilos, galaw-galaw pa more sa ating mga lolo at lola, katulad sa pasyente ni Jocelyn, no? Karaniwan na po, ang pinakagalaw ni lolo at lola ay nakaupo sa tumba-tumba at tinutulungan ng tumba-tumba para umugoy-ugoy ng ganon. Hindi po, wag natin iasa doon sa silya. Gagalaw-galaw, mag-dancing-dancing, isali sa aerobics, no? Or magpatugtog ng medyo nakakaindak na tugtugin sa bahay kung ayaw mahawa sa labas ng COVID virus. Mga ganon. Yung kombinasyon na yon
ay malaking tulong. So 50% na yan sa ating gamutan. Another 50%, Jocelyn, ay ang paghahaplos ng Healing Galing Oil para yung intestine, no, yung colon ay gumalaw-galaw din. Okay? Painitin ang palad, lagyan ng maraming Healing Galing Oil mula sa kanang bahagi ng tiyan, pataas sa sikmura, pababa sa kaliwa, pataas ulit. Ganon ang hagod ng haplos ng Healing Galing Oil sa tiyan ni Lola o ni Lolo na constipated for about 20 minutes na hilot. No? Lalo na sa gabi bago matulog, magandang gawin yan. Tapos sundan ng pagpainom palagi ng mainit-init na herbal cleansing tea. Pag ginawa niya yan sa gabi at ginawa niya during daytime, yung binanggit ko sa pagkain, sa ehersisyo, no? Jocelyn, kinabukasan, pupunta na agad sa CR, no? Dadalaw na kaagad sa CR ang pasyente, Jocelyn. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo sa iyong constipated na nakatatanda. Sabi niya, may edad na po kasi, no? All right. Now, dito sa itinatanong po ni Roda. Sabi kasi ni Roda, good morning po. Tanong ko lang po, ano pong gamot na herbal sa mga sakit ng kaso-kasuan? Salamat po. Taga Naga City po ako. Oy, kumusta sa mga taga Naga? Ang ating mga uragong minamahal. Sana'y lagi kayong ligtas sa sa COVID virus. Sundin ang disiplina na palagi nang pinapaalala sa atin ng Department of Health. Okay. Sa pananakit po ng kasukasuan, dapat po pawisan ang pasyente. Pagka pinapawis natin, nawawala po yung mga pananakit ng kasukasuan, no? Lalo na kung iha-hydrate natin. Napakinggan mo, Roda, yung payo ko kay Jocelyn, no, sa kanyang constipated na pasyente, na dapat kapag nag-aalaga ng ganon, no, ay hina-hydrate. Ang sumasakit ang kasukasuan, para pagpawisan, kailangan ay properly hydrated din. Kung kulang sa hydration, abay walang ipapawis, matutuyot ang pasyente natin, di ba? So, kung buong katawan yan, meron tayong pampausok, di ba, yung ating steaming board, pwedeng gamitin yun kung meron kayo nun, or mag-improvise kayo kung wala dyan sa Naga. Pakicheck nyo nga sa Naga outlet natin kung merong steaming board, no? Ang ginagawa natin ay nagpapakulo tayo ng 3 basong tubig kasama ang 1 basong plain vinegar. So 4 glasses all in all, rolling boil, no? Tapos ilalagay natin sa balde na kasing taas ng tuhod para naka-upright position tayo pag nakaupo doon. Tapos diuusok. Yung usok ay hahayaan mo lang na lumabas, iiwas ka doon, no? Pero lalo na yung mata, iiwas para hindi magkaroon ng katarata, bawal sa usok o magsalamin o mag-goggles. Kaya, no, kailangan mag-induce ng pagpapawis ang pasyente. Okay? Hilot ng Healing Galing Oil habang nagpapausok. Okay. Pwede rin naman, halimbawa, wala po kayong steaming board, pwedeng yung soaking powder natin. Okay? Pampainit naman. 2 proseso po ang pagpapawis. Ang pagpapausok sa steaming at saka yung pagsusoak. Okay. Yun namang soaking powder, nasa pouch po yun maliit lang. Gugupitin nyo, ibubuhos sa malinis na balde, no? Yung mga herbs, no? Tapos lagyan po ng mainit na tubig, tapos tap water, sa tamang init, dun ilubog ang mga paa. Okay. Pwede rin po yun. Sa steaming naman, buong katawan ay ma-expose dun sa steam na galing sa pinagpakuluan, tapos haplos ng Healing Galing Oil ang pasyente kung nasan ang pananakit. Sa mga gagamit ng soaking na masasakit ang kasukasuan, pwede rin po na habang nagsusoak ay mag-massage na, lalo na kung nasa tuhod, nasa balakang, ayan, ang mga masasakit, no, yung mas malapit dun sa soaking. Tapos,
Ano man ang ginamit nyo sa dalawa, sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Papawis na po. At mararamdaman nyo, giginhawa na ang pakiramdam. Even after soaking o after mag-steaming, tuloy-tuloy ang paghaplos ng Healing Galing Oil. Kung once a day nyo lang ginawa, tapos haplos-haplos na ng 3 times a day pa, within the day or the following day, may ginhawa na pong nararamdaman. Laging sundan ng pag-inom, Roda, ng mainit-init na herbal cleansing tea, no? Ang paghahaplos ng Healing Galing Oil. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Itutuloy ko po ang pagsagot sa marami pang mga hiling katanungan. Makalipas muli ang ating mga paalala. Blended learning is a way of teaching that combines... Sa ilalim ng New Normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform. Those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, there will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon ay hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. With blended learning, we are offering opportunities for children to continue their studies and their learning. A message from PCOO, KBP, and this station. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan uusap-usap at pagsispread kung mga fake news ay ating paniniwalaan. legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop pagsispread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Tama ang galing. Healing galing! Hiling galing! Healing galing! Hiling galing! Okay, patuloy po tayo mga kapatid sa unang oras pa rin ng Healing Galing Sabado. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At patuloy tayo sa pagsagot sa ating mga tinatanggap na mga hiling katanungan. Sabi po ng ating kapatid na si Jeff Sheila, ayan, sa tanong niya, good morning po Dr. E, nagpa-ultrasound po ako last year. May nakita pong formation ng calci stones sa kidney dahil po sa calcium intake nung buntis po. At meron ding nakitang 3 cm cysts sa right ovary ko. Ano po ang natural way para mawala ang stones at cyst ko po? Thank you po. Ayan. Kaya ang sinasabi po natin ay kapag kayo'y nagtitake ng calcium supplement na mga matitigas, mga malalaking tableta, di ba? Dapat po ay properly hydrated. So ang nangyari kay Jeff Sheila, ayan, nag-develop into kidney stones kasi kulang siya sa water intake nung nagbubuntis siya. Tapos meron siyang supplement ng calcium. Kaya dito po sa Healing Galing, liquid calcium po ang ating binibigay sa mga pasyenteng may problema sa buto, no? May kasama na pong vitamin D3 yan para kumpleto. At ang liquid calcium po ay hindi nagdi-develop into stones kahit medyo kulang sa hydration ang pasyente, no? Pero mas maganda lagi po tayong properly hydrated. Yun po ang tama. So nangyari na nga kay Jeff Sheila na nag-develop ng kidney stones yung yung supplement sa calcium, no? Kaya ayusin natin ang bato at sasabayan pa rin ang hydrating diet yung kanina ko pa binabanggit. Sana'y napakinggan mo, Jeff Sheila, no?
Herbal Calcutab, matipid, no? Kasi nagpapalambot, basta properly hydrated, no? Nagpapalambot at nag-expel ng mga bato sa kidneys ang Herbal Calcutab, at nakakatunaw din ito ng mga cyst and tumor sa mga reproductive organs, sa ovaries, sa cervix, sa uterus, no? Pero sinasabayan ng vajayjay steaming procedure. Ituturo sa iyo ng ating naturopathic practitioner na pupuntahan mo para sa free consultations na maaring magdagdag pa sa mga payo na binibigay ko sa iyo ngayon, no? May mga foods to avoid din kasi na dapat na malaman. So, iisa-isahin nyo ng ating naturopathic practitioner sa ating outlet, sa ating regular free consultations, katulad sa condition mo. Pero ang pag-inom ng Herbal Calcutab, ang sentro ng pag-e-expel ng bato at ng cyst, no? Makikita mo kung lumalabas yung kidney stones, kung ikaw ay properly hydrated. Jeff Sheila, pangalawang araw o pangatlong araw ay makikita mo sa pagwiwi, no? May mga buhangin lalabas, may mga crystals. Pwede mong salain. Magwiwi ka sa tabo, tapos hugasan mo na lang ulit, no? Tapos o kaya sa urinola, yan, no? Siguruhing malinis ito, tapos tatakpan mo ng telang malinis sa panahon ng pagwiwi, no? Kahit po malabo ang mata, pagkatapos magwiwi, may masasala kayo kung nag-e-expel na ng mga buhangin galing sa kidneys, no? At saka sa pagwiwi din, parang may makikita kayong mga latak-latak na puti. Yun naman yung mga cysts sa ovaries. Okay. Dire-diretso ang pag-inom ng Herbal Calcutab, hindi natin nire-reduce ang intake kung may kasabay na bukol. Pag stone lang sana, stones o anumang calcification, ay nire-reduce natin ang intake ng Herbal Calcutab. Pero dahil magkasabay na may cysts sa ovaries, ayan, Jeff Sheila, 10 tablets ng Herbal Calcutab ang iinumin mo, hindi mo i-reduce dire-diretso hanggang mawala yung cyst. Kasabay ang vajayjay steaming procedure at hydrating alkaline diet na ituturo ng ating naturopathic practitioner, no? Okay. 10 tablets after meals, 3 times a day ang pag-inom ng Herbal Calcutab. Mahina po ang herbal, kaya itinataas natin ang dose para tumugma sa ating gamutan, para mabilis, ilang araw lang, mag-flashing ka na ng mga buhangin sa pagwiwi. Pero nga pala, hindi mo makikita yung yung parang mga latak na cyst na lalabas kung may kung merong tela, kasi masasama sa tela yung pwede siguro sa pagwiwi na lang sa urinola para makita, ma-appreciate ng pasyente na lumalabas yung mga parang latak-latak na yun sa katawan. Sa kaso lang ng kidney stones, yung mga may pangsala tayo, di ba? Okay. So, ititigil lang ang pag-inom ng Herbal Calcutab after meals 3 times a day pag wala na ang cyst. At mas mabilis ma-expel yung stones actually, no? At kung may iba ka pang kailangan na dapat na malaman, dadagdagan niya ng ating naturopathic practitioner na magbibigay sa iyo ng personal na free consultations. Hanapin mo ang pinakamalapit na outlet, no? Bukas tayo, bagamat may mga paiba-ibang kondisyon ng ating mga outlets ngayon, Jeff Sheila, ha? Sana'y makatulong ang aking payo. Kasi naalala ko, ang Lumban Laguna outlet natin still temporarily closed until further notice, ang sabi ng ating naturopathic practitioner na si Kuya Maki Puhawan. Pero pwede nyo siyang kontakin sa kanyang hotline. Baka pwedeng para-paraan ay magkatulungan. Ano po? Ang hotline po sa Hiling Galing Lumban Laguna outlet ay 0908-330-3442. Again, 0908-330-3442. At ang Hiling Galing Quiapo outlet po natin ay bumalik na sa ground floor, no, ng QQ Mall, stall 1A24. Diyan na po ang free consultations natin sa Quiapo, Manila outlet, Monday till Saturday, hanggang alas 5 ng hapon. Ang hotline po sa QQ Mall outlet natin ay 0917-423-0868. Again, 0917-423-0868. Dito naman
sa katanungan ng isa pa nating kapatid. Ayan, sabi niya, si Marilu ang nagtatanong actually. Sabi niya, good morning, Dr. E. Tanong ko po, ano po pwede para tumaba? Sabi nila, wala daw pag-asa tumaba ako kasi may konting sugar ako, diabetic. At dati po ako nagkasakit sa baga. Kanan po, asa right lang. Sabi, sana mabigyan niyo ako ng payo. Salamat po. Marilu, maraming diabetiko, mataba. So hindi 'yon malamang-lamang ang dahilan ng iyong hindi pagtaba. Malamang-lamang konektado rin dun sa baga, no? Okay. Nagkakondisyon sa baga, karaniwan po na may problema sa baga, ang payatot. Okay. Pero hindi rin lahat. Merong mga may TB pero medyo taba-ching-ching, no? Tapos, Marilu, tingnan mo ang mga kamag-anak mo. May mga kamag-anak ka bang mga taba-ching-ching? Ikaw lang ba ang namumukod-tangi na payatot? No? Okay. Kung ganon, hindi ka pa gumagaling sa baga. Diba? Hindi pa masyado. Kung sinabi mo dati may sakit ka sa baga, baka nananatiling mahina pa rin ang baga. Kaya mahirap tumaba. Lalo na kung magana ka namang kumain kasi gusto mo ang tumaba, di ba? On the other hand, dapat din siguruhin mo na ang kinakain mo ay masustansya. Kasi pag kulang sa sustansya, nabubusog ka nga. Pero kulang sa sustansya, di hindi rin naman, di ba? Hindi ka rin mag-expand. Okay. Ngayon, sa kabilang banda pa rin, kung sa tingin mo, kasing katawan mo lang yung kapatid mo, may mga kamag-anak kang ganyan, balingkinitan ang katawan, di ba? Mga sexy lang ang dating, hindi tumataba. Baka naman, kung talagang gumaling ka na sa baga mo, sa kondisyon ng baga mo, baka yun talaga ang build, yun talaga ang structure ng inyong katawan, nasa lahi, di ba? Pwede rin yun. So, ikaw ang makakapagsabi niyan. Ngayon, dadagdagan ko lang ang payo sa'yo para medyo madagdagan ang iyong timbang dahil gusto mong tumaba. Dagdagan mo ang pampagana, ang paghaplos ng Healing Galing Oil na pampagana ay pabukas. Pampasexy kasi mula sa likod ng bewang papuntang puso, pampaliit ng bewang yon. Pero pag nagpapataba, ang haplos ng Healing Galing Oil ay mula sa sikmura, pabilog muna sa sikmura, 5 to 10 minutes, tapos ayan, 10 to 20 minutes mula sa gitna ng tiyan palabas, no? Matatanggal ang hangin, matatanggal ang mga akala mo'y nagpapabusog sa'yo pero hangin lang pala. So maaring magdighay-dighay, mag-yutot-yutot, no? Sundan mo palagi ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea, ang paghahaplos ng Healing Galing Oil. Pampataba, pampaganang kumain, pabukas, parang nagbubukas ng damit, no? So, unti-unting dadagdag pa ang appetite mo. Tapos, sasabayan mo ng lahat ng masustansyang mga pagkain. Mas masustansya ang lahat ng makulay na pagkain. Katulad ng sa bigas, itim na bigas. O kahit na nga purple na bigas or brown rice. Pero pinaka-top notcher sa sustansya ang black rice. Kaya pati kape natin sa Healing Galing ay galing sa black rice coffee. Masustansya na, walang acidity, no? At maraming health benefits, 'di ba? Lalo na yung iron. Saan ka pa? Sa kanin pa lang, busog na ang iyong kalusugan, 'di ba? Tapos lahat ng makukulay na karne, mas matingkad, mas makukulay na isda yung laman, hindi yung kulay sa balat ng isda, no? Yung pag merong medyo maiitim na bahagi ng laman ng isda, hindi puro puti, yun, mataas din sa iron. Tapos lahat ng matitingkad ang kulay na gulay. Yan. Basta lahat ng makulay, yan ang kainin mo. Pwede mo pang idagdag na ang healing food tablet natin. Ito yung tabletang berdeng may tatak na HG na nagtataglay ng kumpletong sustansya ng mineral at vitamina. Pwede mong isabayan sa pagkain. Ako, marami nang tumaba dyan at gumana sa pagkain, pati mga bata. 10 tablets. Pagkain lang to, hindi ito gamot. No?
ito ay dagdag na sustansya, lalo na kung hindi ka masyadong namamalengke araw-araw. Nandiyan ang sustansya, no? 10 tablets together with your breakfast, lunch, and dinner. Ayan, tataba na. Pero kung nandyan at nananatili ang problema sa baga, agahan mo ang tulog. Sabay na natin para manigurado tayo na masustansya ang baga o makaramdam ng sustansya ang baga. Itutuloy ko, Marilu, may pinapaalala si Kuya Edwin sa atin na break muna tayo at sa second hour, uunahin ko, makinig na rin po, ihanda na ang panulat at papel ng ating mga pasyenteng mahina ang baga. Kung ano ang mga food for the lungs, ano ang pampatibay ng baga para tumaba, lalo na katulad ni Marilu. Okay? Makalipas lamang po ang ating mga paalala. 7 a.m. Bangon at tumutok sa Fit for Life with Jessie Manjola at simula ng inyong araw na masigla para maging fit for life. Tuwing linggo, 7 a.m. sa TV5. Mula sa ilang buwang pagkagarahe ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino'y may sakay? Maserbisyuhan? Ang UP Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB yung kanilang guidelines. Ganon din, kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din kami pang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Isang public service announcement mula sa PCOO, DOTR, KPP at nangipilang ito. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine Sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Alright, happy healing morning muli ang ating pagbati. Welcome po sa second hour ng Healing Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At papaalala ko lamang po sa ating mga kapatid sa Makati na ang Healing Galing Makati outlet po natin ay lumipat na sa mezzanine floor ng Baron 2 building. Diyan po sa 761 JP Rizal Avenue, Barangay Poblacion, Makati City. Tapat lamang po ng PNB Makati sa munisipyo. The same hotline po ang ating gamit, no? Hanapin nyo lang sa mezzanine floor ang M04. Yan po. Nandiyan ang free consultations natin sa Baron 2 building, Monday till Saturday. Yan, especially ngayon, naka-duty si Mr. M, di ba? Pero sarado po sila pag linggo. The same hotline ang gamit natin sa Hiling Galing Makati kahit tayo po ay lumipat na, no? Yan po ang 0915-655-2229. Again, 0915-655-2229. Balikan po natin ang katanungan ng ating kapatid na si Marilu, no? Idadagdag na rin natin
ang katanungan, Gems, kasi tungkol sa baga din, Marilu, ang problema ni Gems, no? Sabi niya, Doc Ed, ayan, Dr. Ina lang po. Ayan, good morning. Tanong ko lang po, ano po pwedeng meds? May bukol po sa baga. Pero, pero ringing po namin, pumutok na po. Kasi feeling niya mangilo. Feeling niya mangilo ang likod. Sabi ng doktor, can see daw po. Yon. Ano yun? Please help. Binasa ko lang kung paano mo tinype ka. Maraming salamat po. Sabi ng doktor, can see. Can see, nakakakita daw po. Yon, please help us. Ano ba yung ibig mo sabihin, Gems? Hindi mo nire-review ang iyong tinetext. Babalikan kita. Gusto ko lamang makinig ka doon sa mga food for the lungs na babanggitin ko para sa pasyente ni, para kay Marilu na dapat magpalakas ng kanyang baga kasi may history siya ng lung condition. Okay. Bukod doon sa binanggit natin, na mga iron-rich food for the lungs, ito po, sikat ng araw sa umaga. Yan, no? Dapat maagang matulog ang pasyente in the first place, no? Maagang matulog para maagang magising. Mas lalo pong humihina ang baga ng sino mang tao kung madalas nagpupuyat. Okay, so Marilu, kung gusto mong lumakas lalo ang baga, no, ay maaga ang tulog, early to bed. Para early to rise, dapat mahabol ang sunlight between 6 and 8 in the morning, kahit 20 minutes or 30 minutes o gusto mo pa 1 oras yan, no? Mayaman pa sa vitamin D. Ang iyong katawan magpo-produce ng vitamin D para makaiwas sa COVID-19 virus. O, di ba? Pampalakas pa ng baga. Okay. Avoid ang hamog, avoid ang paghiga sa sahig kung ito ay sementado. Okay? Kung kahoy naman po ang sahig, naglatag kayo ng banig o kumot, okay lang po yun, no? Now, ang food for the lungs ay mga gulay na hindi matubig. Nangunguna dyan ang malunggay. So, pwede mong gawing kape ang nilagang dahon ng malunggay, di may malunggay ka na. Yung sustansya nun, pakukuluan mo, lagyan mo ng gatas, lagyan mo ng asukal, pwede, no? So, malunggay pa more. Yung dahon ng malunggay na pinaglagaan natin, huwag itapon. Pwedeng isahog sa tinola. Tinolang isda, tinolang gulay, tinolang karne. May basta't lasang tinola, di ba? Okay. Now, bukod sa malunggay, yung broccoli, cauliflower, itong mga cruciferous vegetables na to ay maganda rin sa baga, no? Idagdag pa ang medyo mahal nga lang itong mga broccoli, cauliflower na ito at asparagus yung isa no? Yung mga ibang madadahon na gulay, lalo na dark naman ang kulay, pwede rin naman yon. Kaya lang yun yung mga food for the lungs na sinasabi ko. Okay, now, ang matutubig na gulay, wag muna, no? Para mapagaling at lalong mapatatag ang baga ng pasyente. Sa gulay, yun na nga yung hindi matubig. Sa prutas, yung medyo may dagta na prutas, maganda sa baga, no? Okay, katulad ng yung star apple, pag uso ang star apple, no? Ang durian, kahit hindi madagta, ay food for the lungs din po. So, star apple, chico, chesa, yung mga ganyan na fruits, no? Yung vegetables, nabanggit ko na, at yung mga katulad ng ubas pala kasama, no? All right. At maaring dagdagan pa ng ibang naturopathic practitioner natin na magbibigay ng free consultations pagpunta nyo sa outlet Marilu at Gems, no? Tapos yung breathing exercise natin, sa bawat episode po ng Healing Galing, lalo na yung mga unang episodes ng Healing Galing natin sa TV, Healing Galing program sa TV, meron po tayong mga stretching exercises sa introduction ng programa. Hanapin nyo Marilu at Gems yung
stretching exercise for the lungs na tinuturo natin, no? At makakatulong sa pasyente yon, lalo na may mga sariwang halaman sa paligid or lalo na kung nasa may dagat gagawin ang breathing exercise ng mga pasyente na mahina ang baga, no? At yung mga in-upload natin sa YouTube channel ng Healing Galing, meron tayong particular, hindi lang yung mga intro na may breathing exercise for the lungs, merong exercise for the heart, for the kidneys, for the liver, meron po yun, no? Meron din tayong episode particular ng mga napagaling natin sa baga. Iba't ibang kondisyon ng baga. Hanapin po ninyo, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng Healing Galing, no? At meron po tayong everyday ay bago na rin na ina-upload sa Happy Healing Habit natin na ina-upload sa ating YouTube channel ng Healing Galing. Kapalit po ng nawalang programa natin sa TV5 ay pinagyayaman natin, no, ang mga videos sa ating YouTube channel. Meron na tayong Ang Galing ng Healing, di ba? Okay. So yun po ay makakatulong pa rin kasama niyong panoorin ang pasyente. Okay? Pero meron pa rin akong idadagdag na payo kay Gems at parang humahabol ang ang katanungan ng ating kapatid, no, na si Rosalie, kasi sabi niya, "Good morning po Doc Edinel." Sabi niya, ano po ang herbal na gamot sa tumutubong bukol sa tagiliran ng leeg? Baka kulani yan, no? Sabi niya, maraming salamat po sa sagot and more power to your program. Pag bumubukol dito sa gilid, sa tagiliran ng leeg, sabi mo, karaniwan ng mga kulani yon. Namamaga ang kulani at pag ang kulani ay namaga sa leeg, maaaring konektado sa baga. Kaya Rosalie, sana ay napakinggan mo ang mga payo ko kay Gems at saka kay Marilu, no? At gawin mo na rin yung payo ko. Okay. Now, kailangan may vitamin for the lungs ka na rin. Yung binanggit ko mga pagkain, idagdag mo pa yung healing food tablet. Maganda po yung healing food tablet sa mga mahihinang baga. No? Pagkain nakatableta, siksik sa sustansya at mineral at vitamina, no, para sa mahihina ang immune system. 10 tablets, Rosalie, papainom mo sa pasyente, no? Kasabay ng breakfast, lunch, and dinner. Tapos, hahaplusan ng Healing Galing Oil, no? Si Marilu, si Gems, at saka si Rosalie, ayan, sabay-sabay na kayo, no? Pang-strengthen ng baga, ay isi-stimulate ng Healing Galing Oil. Lagyan mo ng hot compress, lalo na si Gems, na may bukol sa baga. Ang pang-warm compress natin ay yung may vinegar para may herbal antibiotic, no? Sa malinis na basin, ilagay ang 2 glasses hot water, half glass vinegar, at ipa-absorb sa malinis na face towel, bigaing mabuti at saka idadampi sa dibdib ng paulit-ulit, no? O pwede rin sa kulane, dun sa pasyente ni Rosalie, di ba? Tapos, ihahaplos ang Healing Galing Oil for minimum ng 20 minutes 3 times a day or 4 times a day. Ganun din sa likod. Apply ng warm compress, mahirap maghilot sa likod. Kailangan may tutulong sa'yo, no? So, gentle massage with Healing Galing Oil ng at least 20 minutes, but you can do it longer. Isama na ang tigkabilang gilid ng leeg, yung mga kulani dyan para mag-induce ang circulation, no? Huwag kakalimutan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para agad mag-flushing ng toxins ang lungs, no? 3 times a day or 4 times a day. Gawin yan kasama yung pagpapaaraw. Yung mga binanggit ko kanina para hindi ko na ulitin, Rosalie at si Gems, no? Now, pag may tumubong kulani na, kailangan ng pasyente ni Rosalie, ng pag-inom ng serpentina tablet. Ipakita mo sa naturopathic practitioner na magbibigay sa'yo ng free consultations. Hanapin mo sa website natin ang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing Rosalie, si Gems at si Malu, no? I-open nyo ang www.healinggaling.ph. Okay. At maaaring madagdagan pa ang aking payo ng ating mga naturopathic practitioner. Pag may kulani,
may nilalabanan, di ba? Yung ating immune system. Kasi maaaring yun na nga, baga ang problema. Pwedeng ipacheck yan sa ating naturopathic practitioner, no? At ibig sabihin may infection kaya kailangan ng serpentina. Ganun din ang may bukol sa baga na pasyente ni James, no? Kasi ito yung buong tanong niya. Yun nga hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Basta bukol sa baga ang tinutukoy mo, kailangang uminom ka ng herbal calcutab. No? Si Rosalie hindi kasi kulani lang yon, no? Kaya ng serpentina at saka ng hydrating alkaline diet lahat ng mga pasyente ninyo, Rosalie, James at Marilu, no? Pero sa kaso mo, James, dahil may bukol sa baga, may karagdagan akong mga i-discuss para sa kondisyon ng iyong pasyente. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipino'y sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng impilang ito. Kasama po sa Bida Solusyon campaign ng DOH ang physical distancing. Ito ay ang D para sa dumistansya ng isang metro. Ang COVID-19 ay nakukuha mula sa droplets kapag umuubo o bumabahing nang walang maayos na physical distancing at pagsusuot ng mask. Kaya naman, ugaliing dumistansya. Labanan ang kontravida. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Alright, patuloy po tayo mga kapatid sa second hour ng Hiling Galing Sabado. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Ayan, nakita na natin ang ibig sabihin ni Jem. Sabi ko po sa inyo, bago nyo po i-send ang anumang text message nyo para mabilisan ang sagot natin, re-reviewin nyo po, no? Yung palang sinasabi ni James dito sa una niyang message. Sabi ng doktor, Kenzie daw po yun. Please help us. Cancer pala ang ibig niyang sabihin. Talaga naman, James, no? O ito, sa second message niya. Sorry po, Doc. Sabi po ng doktor, cancer daw po yung bukol sa baga ng brother ko. O mas dapat na ayusin. Left and right po, so bilateral na. Tapos binagyan po siya ng gamot. After 3 weeks, nagdura po siya ng mama naman to. Baka nana ang sinasabi mo. After noon, pakiramdam niya, nangingilo yung kanyang likod. Ano po pwede gawin? Salamat po, Doc. Ano bang ginawa? No? Okay. Ano kaya yung gamot na yun na nagdura siya ng mama? Sabi mo na naman, James, ha? Baka nana to, di ba? Pwede, nag-expel, no? Dahil dun sa gamot. Okay.
ganito ang ginagawa natin, the Healing Galing Way. Bukod sa mga nabanggit ko na gems, huwag mong kaligtaan yung una ko nang ipinayo kay Marilu at saka kay Rosalie, no, para sa kanyang pasyente. Kasama doon ang pasyente mo, lalo na cancer. Okay, gawin mo talaga yon, no? At ngayon, maaaring ang katumbas ng binigay ng doktor mo ay yung ating serpentina, no? Para sa para doon sa infection sa baga. Okay? So, tama na may vinegar ang pang-warm compress mo, gentle massage ng Healing Galing Oil, kahit oras-oras siguro. Huwag madiin huwag madiin. Very gently, haplos-haplos lang sa dibdib, likod after ng warm compress ng may vinegar, kahit tig to 20 minutes, pero mga every 2 hours or every hour, pwede. Tapos laging sundan ng pagpapainom na mainit-init na herbal cleansing tea. Kasi, ayun, maraming infection, no? Hindi lang sa pagdura, mailalabas yon, pati pagpupo, pagwiwi niya, no? May i-expel na dumi, okay? At may mga foods to avoid pagka-cancer condition na gems, ituturo sa iyo isa-isa. Marami tayong katanungan ngayon, hindi ko na ma-explain isa-isa yung mga foods to avoid para sa mga may cancer na pasyente. Kaya ang focus ng pagkain ng pasyente ay hydrating alkaline diet, o kung hindi mo sinabi anong stage ng cancer kasi kung makakapag-detox protocol diet, pero palagay ko hindi. Pagka sa baga, payatot na, nakakaawa ng i-detox, no? Basta mag-stick sa alkaline hydrating diet, tapos yung food for the lungs isama. Okay? Tapos yung mga ipinayo ko, idadagdag mo dahil cancer condition na yan, ay mag-mega dose na ng herbal serpentina tablet. Hindi ko lang alam kung kaya ng pasyente mo, no? Hindi po madali ang gamutan ng Healing Galing. Marami nagpapasalamat, pero sa una, umaayaw ang mga pasyente na yan. Pag nakita lang nila na nag-i-improve o naramdaman, tsaka nila tinutuloy ang Healing Galing gamutan, no? Okay, so mega dose ng herbal serpentina tablet bilang herbal antibiotic. Ito ay hindi nakakasira na anumang organs, kaya laging pinapayo natin ang ating all-around herbal serpentina tablet para sa infection. 10 tablets after meals 3 times a day. Kung mahinang kumain ang pasyente, small frequent meals, tapos hati-hatiin niya yung tableta, di ba? Basta sa loob ng 1 oras, maubos niya yung 10 tabletas ng serpentina o yung katumbas nito sa dahon. Naku, ang daming dahon nito, no? Basta tuwing matatapos kumain 3 times a day or 4 times a day, pantanggal ng infection niya. At yung herbal calcutab, yun naman ay pantunaw ng bukol, no? Katuwang ang gentle massage ng Healing Galing Oil, mas madalas, mas maganda, na laging susundan ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Okay, yan. Ang herbal calcutab, 10-10 ang pag-inom para matanggal lahat ng mga bukol, no? Ang ating herbal calcutab, 10 tablets after meals 3 times a day. Inuulit ko po, tamang dose po yan. Yung iba nagtataas ng kilay, ang dami naman. Herbal po ito, wala po itong synthetic booster, no? Kaya tinatama natin ang dose. At isama mo ang pasyente, or kung hindi maisama ang pasyente sa outlet na pinakamalapit sa inyong lugar para sa free consultations, GEM, kunan mo ng picture ang pasyente. Ang palad, no? Kailangan pinkish. Pag hindi na pinkish, ayan, baka mabigyan ng healing food tablet, no? Lalo na kung mahinang kumain. Ang dila, i-check, baka meron pang ibang komplikasyon na makita ang ating naturopathic practitioner, no? Paparelax ang jaw, relax ang dila, lalabas, tapos picturean mo ng cellphone, ganon. Yung kabila ng palad, yung sa may kuko, di ba? Picturean mo rin yan. Tapos whole body, ang paa, baka may manas, baka may iba pang makita ang ating naturopathic practitioner na maaaring may dagdag na payo pa para sa ating natural na gamutan sa pinakamalapit na outlet sa inyong lugar. No? Pakisilip sa ating website, www.healinggaling.ph, tapos i-click mo ang outlets
araw-araw ay free consultation sa bawat outlets ng Healing Galing. Kaya kung hindi ko po masasagot ang inyong katanungan during the program, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing, no, sa inyong lugar. Lalo na ngayon na medyo lumuluwag-luwag na po tayo sa ating pagbabiyahe. Tandaan nyo lamang po mga kapatid na habang lumuluwag, no, sa ating mga MCQ, GCQ, no, dapat lalo tayong naghihigpit ng pag-iingat kasi lagi pong nandyan at marami tayong nakakasalamuha at alam natin na nandyan pa rin po at buong buhay na natin ay makakasama natin ang COVID-19 virus. Nasa atin po ang wastong pag-iingat. Lalo na ngayong lumuluwag-luwag na po tayo dahil ekonomiya naman ang pinagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Okay? O ayan, Gems, balik tayo sa pasyente mo. Kung may ina-expel siya, mas maganda, no? Kung ano pa ang idadagdag ng ating naturopathic practitioner na inyong pupuntahan, tandaan mo yon, i-record kung makakalimutin, isulat, no, kung walang pang-record. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan at sana'y makatulong ang aking payo, ha? Mahirap po ang cancer condition, no? Dahil talagang apurahan na ang gamutan natin kapag kaganon. Lalo na sa naturopathy, the Healing Galing way. Ang dami po naming bawal na pagkain kasi tinatanggal natin yung pwedeng makapagbigay ng komplikasyon, no, sa condition po ng pasyente. Okay? Ayan. O katulad nito, meron tayong happy kapatid message. Sabi ni 4489, pumasok sa text hotline natin. Sabi niya, magandang umaga po. Nang dahil sa Calcutab, uy, makinig ka, Gems, no? Ito pala sa Calcutab. Sabi niya, nang dahil sa Calcutab, nawala na ang bukol ko sa leeg. Napakagaling. Ayan. So yung kanya bukol talaga, hindi ordinaryong kulani lamang, no? Si Rosalie, kung sa tingin mo ay bukol ngayon at hindi ordinaryong kulani, gayahin mo tong si 4489 na uminom ng Calcutab. Okay? Maraming salamat sa iyo, kapatid. Hindi mo sinabi ang pangalan mo di ba? Happy kapatid message yun. Alright. Dito sa katanungan ni Ermelita, sabi ni Ermelita, good day po, Doc. Tanong ko lang po. May nakita po kasing bukol sa ultrasound ko na wala na rin tayong mga period ngayong panahon na to. Sabi niya, nagpunta po ako sa Healing Galing Outlet Dau. Ang turo po sa akin, 3 basong kumukulong tubig at 1 basong dato puti. Tama po ba yun? Kahit dato itim, dato dilaw, basta vinegar po. Wala namang brand tayong ini-endorse, no? Basta vinegar. Tama po ba yun? Sabi niya, at paano po yung tamang paghilot ng Healing Galing oil? O pagkatapos po na idampinin nyo yung piniga na malinis na tama po yung binigay sa inyong payo, no? Pagka na-absorb na po ng malinis na face towel, pigain mabuti, idampi-dampi, no? Bago ang gentle massage ng Healing Galing oil. Okay, nasaan ba yung bukol? Sa ultrasound. O saan ba yon? Hindi mo sinabi. Kung nasaan yung bukol, pabilog around the bukol hanggang kasama yung bukol at iinom ng herbal Calcutab at itatama yung diet. Dapat itinama sa dauha, alkaline hydrating diet dapat, no? Ang iyong ipapayong pagkain para sa pasyente, ha? Ermelita, tama po yung tinuro sa inyo. Maraming salamat sa inyong katanungan. Ito naman, katanungan, parang kapareho. Sige, sabay natin yung isa. Si Myra ang nagtatanong, pareho, tama. Tungkol sa tenga, no? Sandali, babanggitin ko lamang po, no? Itong katanungan ni Myra at ni Francesca ay tungkol sa problema sa tenga.
Opo, ang Healing Galing Cebu outlet natin para sa mga suki natin sa Cebu, tuloy-tuloy po ang free consultations. Mas maikling oras lang po, no? Monday till Saturday hanggang alas 3 lamang ng hapon. During Sunday naman, hanggang 1:00 lang ng hapon from 9 o'clock in the morning. The same hotline po ang ating ginagamit sa Healing Galing Cebu outlet para sa free consultations, 0932-412-5608. Again, 0932-412-5608. Dito po kasi sa katanungan ni Myra, sabi niya, naku, may isa pang tenga. Bakit ba tayo napunta sa mga tenga na to? Eto pa. Si Myra muna. Good morning po, Doc E. Sabi niya, ipapakonsulta ko po yung tenga ko. May sugat at malapit na mag-1 buwan. Hindi umu-okay ang binibigay sa akin na antibiotic galing sa center. At yung kanang tenga, masakit po, may lumalabas na dilaw. Hindi po ako makapagpa-check up sa ENT. Ano po dapat gawin for home remedy? Doc E, maraming salamat po at God bless. Si Francesca naman, good morning po. Doc, may tanong. May namumuong plema daw po sa both eardrums. Naku, sige, babalikan natin. Ang isa naman ay napakakating tenga. May mga paalala lamang po tayo at babalikan natin ang mga katanungan ito. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Maliban sa banta ng COVID-19, ang nagkakalat ng mga fake news ay nakakadagdag sa pag-aalala ng ating mga kababayan. Kaya naman kasama sa kampanyang Bida Solusyon ng DOH ang A para sa alamin ang totoong impormasyon. Ugaliin po nating mag-fact check. Pumunta sa mga mapagkakatiwalaang sources tulad ng DOH at Bida Solusyon sa COVID-19 FB page. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom sweet home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. San Miguel Beer, Inom Sweet Home 5+1 promo. Ang oras, 7:31. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer, Inom Sweet Home 5+1 promo. Healing, tama ang galing. Healing Galing! Hiling galing! Healing Galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa second hour ng Healing Galing. Sabado, ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Balikan natin ang mga namumroblema sa tenga. No? Kanina sa baga, ngayon naman ay sa tenga. Ang ating kapatid na namumroblema rin sa tenga, nabasa ko na yung kay Myra, no? Yung kay Francesca, sabi niya, good morning po, Doc. May namuong plema daw po sa both eardrums ng 11 years old kong anak.
Sabi po ng doktor, ooperahan daw eardrums niya para i-drain yung plema sa loob ng eardrums. Sana po matulungan niyo ako kung anong pwedeng gawin. Ipapa-opera po ba o may maire-reseta kayo sa anak ko? Salamat po, Doc. Okay, si Catherine naman, ano po gamot sa napakakating tenga sa labas na part lang po? Okay, ayan. Yung dalawang mas malubha muna, no? Ang nararanasan, Francesca at Myra, no, na kondisyon na inyong inaasikaso ay sipon sa tenga. Ayan, no? Otitis media ang tawag din dyan, or luga, no? Kung ang pasyente ay sipunin, no? Laging badado ang ilog, hindi ba kahiga, hindi ba intindihad at sinasabi, ayan. Kandidato po sa otitis media kung ang sipon ay hindi napapagaling. Nagba-backflow po yan. Paghiga, ayan, may mga posisyon, tapos lalabas sa tenga. No? Okay. Ang inuuna po natin sa ganyang kondisyon, sa natural na gamutan, the healing-galing way, ay ang bara. Diba? Parang drainage yan. Tatanggalin mo yung bara para yung baha ay matanggal. So, bumabaha na papunta sa tenga. Ano po? Francesca and Myra. So, magne-nasal steaming ang mga pasyente dapat. Yung pong ipinapayo natin, no? Na paglalagay ng tubig sa ganitong container. Sa mga nanonood sa 1PH or sa mga nakikinig sa Radyo 5, meron po akong hawak na botelya na stainless. Okay. Pag ganito po, matagal mag-hold ng init. Kaya magandang gamitin pang nasal steaming. Yung iba ang korte parang baso eh. Diba? Okay. Yan. If-fill up lamang po ang botelya ng hot water, boiled water, boiled na, rolling boil, usok na usok, ano po, para mag-produce ng steam. Kailangan nyo po ng malinis na imbudo na pang nasal steaming lang, hindi ginagamit sa kusina, okay? Tapos, bago nyo itakip yung embudong malinis, yung isinalin nyo po na kumulong tubig ay sasamahan nyo ng 2 hanggang 3 kutsara ng plain vinegar. Okay? Hanggang sa naaamoy na ng pasyente yung vinegar, ganun kadami. No? Tapos itakip ang embudo, tapos yung pinakabuntot ng embudo na nakausli, di ba? Doon itatapat ang ilong habang nakapikit ang mata at hinahaplos ang healing-galing oil na parang nagpapatangos lang ng ilong. No? Kung kayang hawakan po yung mga karaniwan may sinusitis condition kasi Francesca and Myra, no? So hawakan yung dulo ng daliri o dulo ng kilay, ng inyong daliri, no? Pwede pong mapindot ang ilalim, yung pinakailalim ng kilay na makatabi, pinakamalapit sa ilong, 'di ba? May butas po diyan, masakit diyan pagka may sinusitis condition, ganun dito sa kaliwa, sa tigkabilang gilid ng pisngi at ilong, sa pagitan nila, ganyan, sinus point po yan sa ilalim ng cheekbone, sa kaliwat kanan. No? Pag may mga masakit, dun po ang idadamay nyo na paghaplos ng healing-galing oil habang nilalanghap yung steam, no? Ng pinrepair natin, pinakuloang mainit na tubig at may vinegar. Singhot ng singhot habang nakatutok doon sa steam, habang naghahaplos ng healing-galing oil. Alright? Now, habang ginagawa yon, may babagsak na sipon. So, i-blow. Tuloy ulit kahit 1 oras ang steaming. Babagsak po yun. Habang bumabagsak ang mga sipon at plema sa ilong, mararamdaman lumuluwag po dun sa tenga. No? Okay. So, after ng ilong, yung tenga naman. Say, 20 minutes kayong nag-steam, tapos naghaplos ng healing-galing oil, no? Dun sa mga sinus points, dito sa may palibot ng ilong. Isusunod naman yung tenga. Naka-victory sign naman ang point finger at ang middle finger habang may healing-galing oil sa palibot ng tenga, no? Dito sa harap ng tenga, sa likod. Ang likod na hihilutin ay yung likod ng tenga na bahagi ng ulo.
No? So, nakaganon, hilot ng healing galing oil, kabila po yan, tapos suction, ididikit yung palad, tapos i-release, okay? Pwede rin po applicable din to sa mga bingengot, no? Yan. Tapos, ang tenga, hahatakin pataas, palayo, pababa, ganun po. Hatak ng hatak, tapos suction, tapos hilot-hilot, no? Halinhinan po na gagawin yon 3 times a day, 4 times a day, bilang natural operation natin, Francesca and Myra, sa tenga. Sundan palagi ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Okay. Now, dahil may infection na ng sipon or luga nag-develop, no? Kailangan ng serpentina tablet o kung meron kayong dahon, no? Galing sa halaman kung kayo may tanim nito. Ang dose depende po sa kondisyon. Basta kung malubha ang kondisyon at matagal na, pwede pong magsimula sa pag-inom ng herbal serpentina tablet sa maximum dose nito 3 times a day, no? Tig sa 10 tabletas. After meals, 3 times a day. Kung hindi naman masyadong malubha at kailan lang nangyari, pwedeng minimum na intake ng serpentina sa ganitong gamutan ay 6 na tabletas po. After meals, 3 times a day o ang katumbas nito sa dahon kung meron kayong halaman. Okay. Balikan ko lang yung binabanggit ni Myra na may sugat, no? Sabi niya, yung tenga ko may sugat. Malapit ng 1 buwan. Hindi okay sa binigay na antibiotic. Alright. So, ang pinaka-antibiotic na natin dito sa tinuturo ko, Myra and Francesca, ay yung serpentina, no? Tapos, hydrating diet din. Tapos, magkaibang tenga pala. So, yung kanang tenga ay may lumalabas na dilaw. So, yun po yung nag-develop ng luga. Doon sa tenga na may sugat, iba po ang gagawin, no? Sa loob ng tenga, yung plain vinegar, ipapatak po ninyo. Okay. Kumuha kayo ng bulak kung wala kayong medicine dropper, no? Linisan yung tenga kung kayang linisan. Kung hindi naman, okay. Ipatak po, itatagilid ang ulo, tapos ipapatak po yung bulak na basa ng vinegar, kahit anong brand po ng vinegar, no? Pagkapatak po ng vinegar, mararamdaman dun sa sugat, malamig, papasok, pwedeng mag-create ng konting discomfort. Kung sariwa ang sugat, pwedeng humapde, okay? Pero gagamutin po, mas mabilis na gagaling yung sugat sa tenga. Pag mainit na, malamig po unang pasok ng vinegar sa tenga. Kung lumalamig na po, kung umiinit na, parang room temperature na, nawawala na yung lamig ng vinegar, ayan, ibabaling sa kabila yung tenga para lumabas yung vinegar. Okay? Pagkatapos nun, tuyuin pa yung tenga, tapos ipatak ang healing galing oil. At habang nasa loob ang healing galing oil, buong araw, massage ng massage doon sa talukap ng tenga. Alam niyo po ba may talukap tayo ng tenga? Ito po, yung pantakip sa tenga, di ba meron? So, dahil meron ng healing galing oil sa loob, the whole day, pa-massage ka ng ganon. Before you know it, nawala na yung maga sa tenga at nawala na yung sugat, gagaling na. Meron po ako naging pasyenteng ganon. Ang sabi pa sa kanya ay cancer na sa tenga. Ay, kaklase ng ating kapatid na dito po sa TV5, no? At ngayon po ay malusog na hindi pala cancer yung nasa tenga niya. Gumaling sa ganung pong paraan. Tapos, suportado na rin yung sugat ng tenga mo, Myra, nung serpentina natin bilang herbal antibiotic. Okay? Maraming salamat sa inyong katanungan. Myra, Francesca, at itong si Kumakati. Nasaan na? Ito, si Catherine. Ano pong gamot sa napakakating tenga? Kung napakakati lang ng tenga at wala namang ibang problema, hindi mo na kailangan ipatak yung vinegar. No? Diretso mo nang ipatak ang healing galing oil at isi-stimulate mo every once in a while within the day. Palagi. No? At baka nagda-dry lang yung sa tenga. At the same time, yung healing galing oil natin ay ginagamot na kung ano pa yung mga kondisyon, no, na nandoon sa tenga. Okay? Maraming salamat din, Catherine, sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo.
Isunod natin itong katanungan ni Jean. Sabi niya, "Good morning po, Doc. Humingi po ako ng tulong para sa anak ko. Parati ho sumasakit dibdib niya." Okay. At hindi po siya makahinga at parati sumasakit uli niya. Tama ba yung binabasa ko? Parati sumasakit uli. Baka ulo, no? Ulo niya. Ano po ba pwede kong gawin? Sana matulungan niyo po ako. Salamat po. Ang pinakamaganda ay makita po ng ng manggagamot. Pero okay, may pandemya, merong mga ospital na ayaw kung tumanggap sa pasyente. Ina-analyze ko po itong sinasabi niyo, no? Okay, kumuha na po kayo ng papel at panulat para mailista po ninyo yung sasabihin ko. Babanggitin ko lamang na ang ating Hiling Galing outlet sa Daet Camarines Norte ay lumipat po para sa mga suki natin sa Daet Camarines Norte. Ang free consultations po natin ay nandito na sa Ching Son Building, Felipe 2 Street, Daet Camarines Norte. Monday till Saturday pa rin po ang ating free consultations dyan hanggang alas 5 ng hapon. At bago na rin ang ating hotline. Pakidisregard na po yung dating hotline ng Daet Camarines Norte, Hiling Galing Outlet. Ito na po yung bagong number. 0919-943-7217. Again, 0919-943-7217. Okay, balikan natin ang tanong ni Jean para sa kanyang anak, no? Ay, sandali, inabutan naman ng commercial. Nagsisenya si Kuya Edren. Babalikan ko, Jean, ang iyong katanungan. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom Sweet Home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. San Miguel Beer, inom Sweet Home 5+1 promo. Ang oras, 7:46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer, inom Sweet Home 5+1 promo. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipinoy sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng impilang ito. Pag tama ang healing, tama ang galing. Hiling Galing! Hiling Galing! Hiling Galing! Hiling Galing! Alright, maraming salamat sa ating mga Haponesang Pinoy dyan sa
Fukui, Japan. Sabi nila, happy healing morning po, Dr. E. Thank you po sa walang sawang pagtulong sa pagpapayo sa buong mundo. Ganon. Lalo na sa health. God bless you always. Watching from Fukui, Japan. Kumusta po kayo dyan? Ingat kayo palagi, ha? Naku, humahabol si Mavel. Basag po ang eardrum, may lumalabas na luga, paano po gagamutin? Yun na nga po, binanggit ko na po kanina, ha? Hindi na natin mauulit. Kulang na tayo sa oras. Si Rowena, magang umaga na sabi niya, ano po pwedeng gamot sa tutulinan na tuyo? Papatakan nyo lang po ng Healing Galing Oil, hahatak-hatakin ang tenga, pataas, pababa, palayo. Ganun po yun. Kasi tapos na po ako sa tengang mag-discuss. Dito na tayo sa nahihirapang huminga, maaaring ang baga, no, ay may problema. Kasi, sabi po ni Jean, no, sabi niya yung anak niya, parating sumisikip ang dibdib. Baka pati heart, nakasama na din, di ba? Hindi po siya makahinga, parating sumasakit, baka ulo niya eh. At siyempre po, kung kulang sa oxygen kasi hindi makahinga, pati ang ulo sasakit, makukulangan po ng oxygen yun. Si Tata Bukidnon, sabi niya po ako, Tata Bukidnon po ako, masakit po ulo pag matagal po ako nakakain at masakit din dibdib at likod ko. Please tulungan mo ako, ma'am. Ako si Mar. Ano ka ba? Si Tata ka ba o si Mar? Ayan. Si Mar nga meron siyang alias, no? Okay. Ang pinakamagandang maipapayo ko po sa inyo dahil hindi ko pa mapagwari ang inyong kondisyon ay haplusan nyo agad ng Healing Galing Oil. Ha? Kasi ang Healing Galing Oil po, pag nag-gentle massage tayo gamit ang Healing Galing Oil, binabalanse po niya ang mga imbalances sa inyong system at nagki-create ng circulation. No? So masakit ang ulo, haplos pa more, sentido papuntang anit ng ulo. I-check nyo po kung ang ulo o pati na yung anak ni Jean ay parang nakukurot yung anit, no? Parang nahahatak yung anit ng ulo. Ibig sabihin maraming hangin. So dapat po nakadikit na dikit yung anit di ba? So massage ng Healing Galing Oil, hatak-hatak ng konti ang buhok, no? Kung nakakaginhawa. Tapos ganun din sa dibdib at likod. At sundan po ninyo ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Ngayon, kung sumisikip po ang dibdib, nahirapang huminga, no? Makakatulong po ang pag-inom ng omega-3. Okay. Ganito po yan. Omega-3 bilang blood thinner, no? Kahit twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon, o sa gabi, lalo na. Pero mag-herbal vitamins B1, B6, B12 po kayo para ma-repair yung mga ugat at makadaloy ng maganda ang sirkulasyon ng dugo para may oxygen. Okay? Masakit ang ulo pag mababa ang oxygen level dahil nahihirapang huminga. Kaya nga, gentle massage din ang Healing Galing Oil sa dibdib at sa likod. Mag-warm compress po sa dibdib at likod bago ihaplos ang gentle massage ng Healing Galing Oil. Sa anit ng ulo, hindi na po kailangan mag-hot compress. Tapos uminom ng mainit na herbal cleansing tea. Hayaan nyo pong pawisan kayo. Pag nahihirapang huminga at may nakabarang hangin, uutot, bidighay. Ganun po ang mangyayari. No? Avoid muna ang malalamig na inumin. Mga maiinit lang po muna ang i-consume. Mainit ang sabaw, mainit ang kanin, mainit ang iniinom na tubig, oras-oras para mag-dilate ang ugat at makatulong sa magandang sirkulasyon. Tapos balitaan nyo po ako ng resulta bukas. Gawin nyo na po yan ngayon para iisipan ko pa po ng iba kung hindi tumalab ang payo ko na yan sa hindi maintindihan na kondisyon na yan. Ha? At papaalala ko po ang Healing Galing San Jose del Monte, Bulacan outlet po natin. Sarado pag Sunday po ha, pero Monday till Saturday free consultations po sila. Pagka Sunday hanggang 1:00 ng hapon lamang po kasi nagdi-disinfect po sila diyan sa San Jose del Monte, Bulacan outlet natin, no? Hanggang 9 from 9 until 1 in the afternoon lamang sila. At ang hotline po diyan sa
Grotto pala yung sa Grotto Shop and Ride sa San Jose del Monte, Bulacan outlet natin para sa free consultations. Ito po ang hotline. Nabubulol ang lola. Konti na lang ang oras. Okay, hotline doon. 0928-357-2456. Again, 0928-357-2456. At ang Kalibo Aklan outlet po natin para sa free consultations ay nasa Amalia Batch Apartment, door number 2, United Veterans Avenue, sa Bliss Site, Kalibo, Aklan. Malapit lang po sa DENR. Ang hotline, 0919-001-8893. Again, 0919-001-8893. At dito po sa katanungan ni Celsa, parang kapareho din ng ng kay Au. Ayan. Sabi ni Celsa, Dr. E, ano po ang halaman na natural para sa mataas na creatinine? Serpentina plant po. At si Au, morning po, Doctor. Ano po pwede gamot pampababa ng creatinine? Diabetic patient po ako. Kamakailan lang po, nag-discuss ako lengthily ng tungkol sa mga nagki-kidney failure, mga diabetiko na nauuwi sa kidney failure kaya tumataas ang creatinine levels, nawawala ang kakayanan ng kidneys na makatulong sa katawan ng pasyente para linisin, no? Pero ayan, dahil huling bahagi na po ito ng ating programa, hindi ko na mai-discuss lengthily, no? Kailangan ko na mag-wrap up. Kaya, Celsa and Au, sabihin ninyo sa mga pasyente at kasama kayo, panoorin nyo po yung mga naka-upload na hiling-galing videos sa TV, no, na in-upload po natin dahil nawala na po yung sa TV5 natin. In-upload na po natin lahat ng mga videos sa YouTube channel ng Hiling Galing. Hanapin po ninyo ang kidney failure, kidney cyst, kidney tumor, po. Para holistic, malalaman po ninyo kung paano ginagamit ang Serpentina tablet para sa infection ng kidneys, no, ng tumataas na creatinine, para sa paggamit ng rhizome pills bilang vitamin for the kidneys, at iba pa. Okay? Dahil wala na po tayong kaanong oras, bukas magbabalik ang Hiling Galing Linggo. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghaling tapat. At ang tabayanan, ang Power and Play ni Commissioner Noli Ayala, isusunod po kaagad matapos ang ating palatuntunan. Ako naman ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi po nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy healing po sa ating lahat. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom sweet home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink response.